Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sa apartment na tinitirhan dati ni Carla sila bumagsak. Nang makarating doon, nilibot ni Carla ng tingin ang buong lugar at nagulat siya nang mapansin ang kung anong ayos ng apartment nung iwan niya ganun din ang kanyang dinatnan. Napatitig siya kay Joseph na inalalayan niya at bumaling to sa kanya. I did not change a thing when I bought this apartment dahil alam ko balang araw babalik ka at ayokong manibago ka kapag bumalik ka dito tapos iba ng ayos ng mga gamit. Hindi siya nagsalita ngunit parang may mainit na bagay na humaplo sa dibdib niya. He really cares about her. Napapaisip tuloy si Carla kung bakit ang swerte niya sa lalaki. She left him years ago after breaking his heart, but instead of getting angry at her, Joseph welcomed her with open arms. Hindi to nagtanong kung saan siya nagpunta. Ang mahalaga lang dito nakabalik siya rito. Sapat na iyon kay Joseph. Gusto niya tuloy maiyak kahit na wala naman siyang dapat na ikaiyak. Siguro dahil masaya siya, na sa sobrang saya gustong maglabas ng tears of joy ng mga mata niya. Kinagat ni Carla ang pang-ibabang labi para pigilan ang emosyong nadarama. Imbes inalalayan niya sa Joseph patungo sa kwarto niya dati na kwarto na nito ngayon. Nang madala niya si Joseph sa kwarto, inihiga niya to sa kama at kinumutan. Dahil bago umalis ng ospital, nakakain naman na to ng soft food na mismong nurse ang nagbigay ng pagkain. Hindi nangangamba si Carla na patulugin to dahil halata sa mukha nito ang pagod. Alam niya, nagbabawi pa to ng lakas kaya kailangan itong matulog. Pwede bang di ako matulog? Tanong nito. Kunot noong hinarap niya si Joseph. At bakit? Anong balak mong gawin? Natahimik si Joseph na ikinataka naman ni Carla. Joseph, nag-iwas to ng tingin ngunit ibinuka rin naman ng bibig para sagutin siya. Paano kung matulog ako tapos pagising ko wala ka na? Natigilan si Carla nang marinig ito. Hindi niya mababago ang takot na nadarama ni Joseph dahil siyang dahilan kung bakit ganito to ngayon. The only thing she could do is to pacify him. Hinaplos niya ang buhok nito at nagsalita. Kung ganon, paano ko mapapatunayan na hindi ako aalis? Nangako ko, kaya tutuparin ko yon, Joseph. Nakita niyang tinapik ni Joseph ang kabilang side ng kama kung saan to nakahiga. Then lay down beside me. I wanna hug you while sleeping. Nagsalubong kilay ni Carla. Bakit pakiramdam niya he's taking advantage of the situation? Pero sino rin ba kasi ang dahilan kung ba't ganito si Joseph kundi siya rin naman? Wala tuloy siyang nagawa kundi humiga sa tabi nito. Agad pumulupot ang braso ni Joseph payakap sa kanya at hindi na nagulat, hindi umalma si Carla. Mamaya na lang niya aayusin ang mga gamit ni Joseph na galing sa ospital oras makatulog to. Ngunit hindi rin namalayan ni Carla na sa kahihintay niya ng oras na makatulog si Joseph, maging siya ay maiidlip na sa tabi nito. Vibration mula sa cellphone na nasa bulsa ang nagpagising kay Carla. Pikit pa ang mga matang kinuha niya yon at pasara lang nag-swipe doon bago itinapat ang cellphone sa tenga. Hello, Mama? You there? Halos kumawala ang kaluluwa ni Carla nang marinig ang boses na iyon. Her eyes fluttered open as she tried to wriggle out of Joseph's grasp. Inalis niya ang pagkakayakap ng braso nito sa may bandang tiyan niya at marahan siyang umalis bago bumulong sa anak. Yvette, baby? Mama, you didn't go home for many days. I am counting and it's more than 5. I don't know how to count after 5 but I know it's many days already. When will you go home? I miss you. Ani Yvette sa maliit na tinig. Nai-imagine ni Carla na nakapout ang bibig ni Yvette habang sinasabi yon at kung nasa harap siya nito malamang napisil na naman niya ang pisngi ng anak. Ngunit agad siyang napalingon sa direksyon ni Joseph na mahimbing pa rin ang tulog sa kama. She is with her father right now and she couldn't leave Joseph alone for now. But Yvette is also looking for her. Malaki rin ang pagkukulang niya sa anak dahil mas maraming oras ang ginugugol niya sa trabaho kaysang oras na kasamang anak. Kaya, naiintindihan niya na nangungulila si Yvette sa presensya niya lalo't 2 taon pa lang ang anak. Ano ba ang dapat niyang gawin? Gusto niyang makasama si Joseph at Yvette ng sabay, pero para mangyari yon, kailangan niya munang umamin.
Kailangan niyang harapin ang problemang siya rin naman ang gumawa. Ngunit ang tanong, mapapatawad ba siya ni Joseph sa ginawa niyang paglilihim dito? Isa pa, matatanggap ba nito si Yvette? Paano kung ayawan nito ang anak nila? Mama, you there? Yes, baby, Mama's here. I'll be back tomorrow, perhaps. Just stay with Tita, okay? Promise, Mama? Yes, baby, I will be back tomorrow. Don't worry. Binabarin agad ni Carla ang tawag pagkatapos magpaalam kay Yvette. Ngunit nung pinihit niya ang katawan, nabunggo siya sa bulto ng isang tao. Pag-angat ng tingin sa Joseph na madilim na ekspresyon ang nabungaran niya. Baby, what's that, Carla Louie? Halata sa boses ito ang Ines. Joseph, kapag nalaman mong may nilihim ako sa'yo, magagalit ka ba sa akin? Mas lalong nagbuhol ang mga kinig ni Joseph. Are you leaving me for that baby of yours? But you promised me, Carla. Yun ba ang nililihim mo sa akin? Na bukod sa akin may mahal kang iba. Nablangko ang utak ni Carla. Napatango sa sinabi ni Joseph. Nanlumo naman ang ekspresyon ni Joseph dahil doon. Ngunit, muli na namang nagbago yon nung marinig ang pagpapatuloy ni Carla sa sinasabi nito. Alam mo ba kung bakit? Kahit nakalipas ng 3 taon, hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo, Joseph. Dahil may isang tao na laging nagpapaalala tungkol sa iyo. Tingnan ko lang siya, ikaw na agad ang pumapasok sa isip ko, na sa bawat lumilipas na araw, nadaragdagan ang pagmamahal ko sa iyo dahil sa kanya. What do you mean, Carla? Inabot niya sa Joseph, hinawakan ng mga kamay nito. Joseph, mayroong malalim na koneksyon ang nagdudugtong sa atin. Nung umalis ako at nagtago mula sa iyo, buntis ako noon. May anak tayo, Joseph. Hindi mawaring ni Carla kung ano ba ang reaksyong meron sa mukha ni Joseph. Nakatulala ito sa kanya, nakaawang ang bibig at unti-unti, nanunubig ang mga mata. Dahil wala tong suot na salamin, kitang-kita niya yon. Joseph, totoo ba yung sinasabi mo, Carla? We have a baby, but... Pinutol nito ang sinasabi at napasabunot ng buhok. Nabitiwan ni Carla ang kamay nito nung yon ang gawin ni Joseph. Nagpabalik-balik to sa harap ni Carla at halata ang pagkaaligaga nito. Joseph, hindi ako nagbibiro sa ganong bagay. May anak na tayong 2. Nanunuyo ang lalamunan ni Carla at di alam kung paano bang gagawin sa sitwasyon niyang yon ngayon. Pero dahil naronda at sinabi na niya kay Joseph, hindi na siya po pwede pang umurong. Pumihit si Joseph paharap muli sa kanya at ngayon humawak na to sa magkabilang tiyan niya. Then where is our baby? May nangyari bang masama sa kanya bago hindi mo kasamang anak natin? Did the baby die and it made you stay away from me because you don't want a reminder of the baby? Nanlaki mga mata ni Carla sa narinig na sinabi ni Joseph. Ganito ba ang matatalino at sobrang overthinker? Wala siyang sinabi na may nangyari sa anak nila, pero bakit ganun ang iniisip ni Joseph? Pwede niya ba tong batukan? Pero wag na pala, baka lalong lumala ang pag-iisip nito ng kung ano. This is the first time she saw him like this, losing his cool and acting like a fool. Ito ba ang epekto niya kay Joseph? But first things first, she needs to explain to him about their daughter or else. It looks like Joseph will cry if she does not tell him that their baby is alive. Maayos ang anak natin, Joseph. Hindi ko lang siya kasama, pero maayos ang lagay niya. Pero hindi mo ba ako kagagalitan at naglihim ako sa'yo? It's a big issue, Joseph. Hindi lang simpleng gamit ang tinago ko sa'yo, kundi anak. Nalayo ko siya sa'yo kahit alam kong masasaktan ka. Inarap siya ni Joseph at tinawakan ng mukha niya. But you did that because there is a reason, right? You won't do that for nothing, Carla. I know you. There is a reason why you made that decision. I couldn't blame you because in the end, I failed to find you. Kung sana mas inayos ko pang paghahanap sa'yo, sa inyo ng anak natin, nakasama ko na sana kayo. I am sorry for not finding you sooner. Hindi nga kita hinanap, diba? Bumalik ka sa akin, and I'm thankful that you're back. So how can I get mad at you? Sa sinabi nga ni Joseph, napaluha si Carla. Hindi man lang siya nito sinisisi. Kahit na hindi pa nito alam ang rason niya, mas pinili nitong intindihin siya kahit na siya ang nagiging unfair sa kanilang dalawa. Sinabi niyang hindi niya ito mahal kahit kabaliktaran naman ang nararamdaman niya. Lumayo siya rito nang walang pasabi at wala siyang balak magpakita pa kay Joseph kahit binabantayan niya ang lalaki.
At ang pinakamabigat sa ginawa niya, hindi niya sinabi ang tungkol kay Yvette at imbes, tinago niyang anak sa lalaki kahit di naman deserve ni Joseph yon. That time, she thought she was doing him a favor by staying away, pero hindi pala yon tama. Di niya binigyan ng chance sa Joseph na patunayan ang sarili nito. Bagos, siya itong nagdesisyon na para sa kanilang dalawa, pero tingnan mo ngayon, siya pa tong inaalo ni Joseph kahit na alam niya na sobra niyang nasaktan ng lalaki. How could she hurt a guy like him? Napahagulhol si Carla, naitakip niya ang mga palat sa mukha. Ilang ulit siyang bumulong ng paumanhin kay Joseph. I'm sorry, Joseph. I'm sorry. Hindi tamang desisyon ko, I'm sorry. Isang mainit na yakap ang natanggap ni Carla na mula kay Joseph at mas siniksik niyang sarili sa lalaki. Niyakap ang dalawang kamay sa likod nito. I forgive you, Carla. It's okay. Don't cry, please. Ayokong nakikitang umiiyak ka. It's okay. I'll be okay, Please don't cry. Tumingala muna sa yakap si Carla na basa pa rin ang pisngi ng mga luha. Do you wanna meet her? Her? Kabadong tanong ni Joseph. Yes, we have a daughter, Joseph. Her name is Yvette. Can you let me hold her? Namamawi sa mga kamay ni Joseph sa sobrang kaba. Di niya pa nakikita ang anak nila ni Carla, ngunit alam niya sa puso na ito ang pinakamagandang bata sa buong mundo. May excitement sa puso niya habang iniisip ang itsura nito. Kamukha ba to ni Carla? Hawig niya ba ang anak? O hati silang dalawa ni Carla? Pero kahit anumang itsura nito, alam niya, magugustuhan niya yon. Ngunit may takot din sa Joseph na nadarama. What if she won't like him? Will he disappoint his daughter when she sees him? Paano pala kung galit to sa kanya dahil lumaki itong wala siya sa tabi nito? Paano kung malayo ang loob ng anak niya sa kanya? Mas lalong kinakabahan sa Joseph dahil sa naiisip. Naputo lamang iyon nung sumagot si Carla sa naging tanong niya kanina. Oo naman, hindi mo kailangan magpaalam sa akin, Joseph. At alam ko, magugustuhan ka ni Yvette. Let us wait for her. Nasa apartment pa rin silang dalawa at may tinawagan lang si Carla para dalhin ang anak nila doon. Nung sinabi niya na gusto niyang siya ang sumundo sa anak, hindi pumayag si Carla dahil marami pa daw itong kailangan ipaliwanag sa kanya at kasama doon ang lugar kung nasan si Yvette na nanatili. Gustuhin mang magtanong ni Joseph, alam niya may tamang oras para doon. Ang una niyang gustong gawin, makita ang anak. And maybe the heavens heard his wish that someone knock on the door of their apartment. Mabilis yon binuksan ni Joseph at kahit napaghandaan na, iba pa rin na naging reaksyon niya nung sa wakas masilayan ng anak. Papa? Parang may kung anong nangyari kay Joseph habang nakatitig sa anak. May tumulong luha sa mga mata niya. Nanatiling tulala si Joseph sa anak. She really is beautiful, and maybe a beautiful description for her is an understatement. Di niya maipaliwanag ang nararamdaman habang nakatitig sa anak. She's what he's really imagining her would be. His lovely daughter has this wavy black hair that she got from Carla. She got her eyes from him, but her small pointed nose is also from Carla, while her smiling lips are from him. Hindi akalain ni Joseph na ganito pala kaganda ang jeans nila ni Carla kapag naghalo. She really is beautiful and his heart is so full while he is staring at her. Papa? Yvette moved her head to the side while she stared at Joseph. Halatang nagtatakang bata dahil hindi kumikilos si Joseph. Lumingon pa to kay Antigone na may buhat dito at tinuro si Joseph. He is Papa? Sandaling sumulyap si Antigone kay Carla na nasa gilid bago bumaling kay Yvette at tumango. Well, according to your mama, he is. Parang nagtataka pa rin si Yvette, samantalang si Joseph naman hindi malaman kung aabutin ba si Yvette o ano. Ngunit sa huli, nanginginig man ng mga kamay dahil sa sobrang kaba, nilahad niyang kamay patungo kay Yvette at ang bata naman binuksan din ng dalawang maiikling braso para sumama sa kanya. Kinuha ni Joseph si Yvette at nung mapunta ito sa kanyang mga bisig, parang may nag-click sa utak ni Joseph. Hindi niya alam na yung pakiramdam niya dati na kulang sa buhay niya, mapupunan ng batang buhat niya ngayon. Carla is his life, but this baby he's holding right now completed it. He really couldn't explain it since he was not even aware that he felt incomplete.
Pero ngayong narito na si Yvette, it was like a little puzzle piece that suddenly returned to the big puzzle landscapes. Ganon ang pakiramdam niya kung ipaliliwanag sa mga salita. Bumaba ang tingin niya sa batang buhat ngayon at mas minahal niyang lalo si Carla dahil doon. Honestly, he couldn't hate Carla for hiding their baby from him. All he could feel is so much love for her since she gave birth to their daughter. Alam niya na sobrang delikado ang panganganak, ngunit tinarap yun ni Carla ng mag-isa. Nawala siya sa tabi nito, pero nakaya pa rin itong lahat kaya bakit pa siya magagalit dito? Pwede nitong hindi ituloy ang pagbubuntis dahil wala naman silang maayos na usap, ngunit pinili nitong ituloy ang pagbubuntis, hindi ba? She took risk even though she knew pregnancy could be dangerous. And looking at their baby right now, he could say that he fell in love with Carla once again. Mas malalim na pagmamahal iyon na hindi niya alam po pwede palang mangyari. Joseph closed his eyes and embraced Yvette gently but with tightness. Di naman umimik si Yvette at imbes, niyakap ito ang dalawang munting mga kamay sa leeg ni Joseph at ipinatong ang ulo sa balikat ng ama. "Hello, Papa?" bulong nito. Dahil sa sinabing ni Yvette, tumulo ang luha ni Joseph mula sa mga mata at tinalikan ng tuktok ng ulo ng anak. Lumapit si Carla sa kanilang direksyon at dahil doon, pinawalan niya ang isang kamay para hatakin to at ikulong sa isang mahigpit na yakap. While holding them, Joseph could say that he's holding his whole life right there. "Hindi ka talaga galit sa akin, Joseph? Kahit sama ng loob, wala ka bang nararamdaman? Hindi kaya sinasabi mo lang yan, pero baka iba ang nilalaman ng kalooban mo?" Tumabi kay Joseph si Carla at sinilip ang lalaki na yakap si Yvette habang nakahiga ang bata sa dibdib ng ama. Antigone has already gone home. Dahil nadala na naman ito ang anak ni Carla doon. Wala na raw tong dahilan para manatili doon dahil ayaw rin mangialam ni Antigone sa buhay nila. Pinakilala na lang ni Carla si Antigone bilang katrabaho at tumango sa Joseph nang marinig iyon. Yvette played with Joseph but since Joseph needs to rest, sa kamarang ang dalawa at maya-maya lang, nakapikit na rin si Yvette dahil mabilis lang antukin ng batang nasa ganong edad. Pero kung siguro hindi tinatawag ng antok si Yvette, siguro nakipaglaro pa ito kay Joseph. Kita naman ni Carla na sabik ang anak kay Joseph dahil kahit tulog ang bata, nakakapit pa rin ang kamay nito sa damit ni Joseph. Nung subukan niyang alisin ang kamay ni Yvette sa damit ni Joseph, umingit ang anak at muntik umiyak. Kaya, inalo to ni Joseph gamit ang mahihina at paulit-ulit na tapik sa hita para makatulog muli si Yvette. Tiningnan siya ni Joseph at sinabi na kaya nito si Yvette na natutulog sa ibabaw nito. Kunot noong humarap si Joseph sa naging tanong ni Carla, "Anong nasa isip mo? At tingin mo galit ako? Why would I? In fact, I should be thankful that you introduced our daughter to me. You can keep her a secret from me but in the end, you still tell me the truth. And I am beyond ecstatic to know about Yvette that I couldn't feel any hate towards you." "Hindi ako galit, Carla." Unti-unti tumaas ang sulok ng labi ni Carla at nauwi yon sa ngiti. Tumitig siya kay Joseph at nabigla ang lalaki nung may hawakan niya magkabilang pisngi nito at talikan niya ang parehong yon. Hindi pa nakontento. Pinatakan niya rin ng mabilis na halik ang labi nito. "Ang gwapo mo talaga. Tapos ang understanding pa na sobrang bango. Kaya naman crush na crush kita, Sir Joseph eh." Umawang ang bibig ni Joseph, ngunit maging ito ay napahalakak sa ginawa niya. "You really have me wrap around your finger, Carla." Bulong nito na parang namamangha. Mukhang alam ni Caleb ang nangyayari sa buhay ni Carla, kaya hindi siya nito hinahanap kahit may naiwan na siyang trabaho sa agency. Mabuti na nga lang at may kapartner siya at malamang yun ang sumalo sa trabaho niya. Isa rin sigurong tulong doon ay tagamanman lamang si Carla sa isang politiko na under investigation at mabilis lang ipasa sa gawain sa ibang agent. She's living at her apartment/apartment owned by Joseph now with her daughter. Nakikita niyang masaya si Yvette na kasama nito si Joseph na hindi sobrang showing ni Yvette sa feelings. Kitang-kita naman sa mata ng anak na gusto nitong kasama si Joseph. Mas nagiging feeling tuloy niya, naging mali ang desisyon niya dati. But in her defense, at that time, she thought she was making the wise decision.
Alam niya oras na bumalik siya sa HQ, puputulin niya ang koneksyon na mayroon siya sa labas. Hindi po pwedeng hindi. At isa pa, iniwan niya na noon si Joseph kaya bakit pa siya babalik dahil lang nalaman niyang buntis siya sa anak nilang dalawa? She thought that she could support their baby and she's enough. She does not need a man to help her. Hindi pala yon ganon kadali dahil inalisan niya ng karapatan sa Joseph nang walang kamalay-malay. Hindi nga nito sinakta ng kalooban niya. Siya tong nanakit kay Joseph at siya pa ito na may ganang maglihim. Baliw nga siya and now, looking at Joseph and Yvette, gusto niyang bumawi sa dalawa kaya hinayaan niya na magpalipas ng oras ang mag-ama na magkasama. Habang inaalagaan sa Joseph dahil hindi pa maayos ang lagay nito, para naman niyang assistant si Yvette. Ito ang tagapagpaalala ng oras ng inom ng gamot ng ama at wiling-wili si Joseph dahil bibo raw ang anak nila. Kahit ang pagkain ni Joseph ay binabantayan ni Yvette, kahit ayaw ni Joseph ng ilang pagkain na inihahanda ni Carla dahil para lang daw iyon sa may sakit na tao. Hindi ito makaalma kay Yvette kapag tumitig na ang bata sa ama. Even Joseph couldn't believe that Yvette is just 2 years old but she could pronounce words articulately. Carla, while spending time with her little family, thought that that's it. Na wala na siyang problema dahil kahit pa wala silang ganong pag-uusap ni Joseph, may pagkakaintindihan silang dalawa at papunta na sila sa bagay na naudlot 3 taon ang nakalilipas. Ngunit hindi pala ganon dahil nanggugulo na naman ang ama ni Joseph. At katulad ng dati, siya na naman ang hinahanap nito at natagpuan na lang ni Carla na kaharap na ang ama ni Joseph na si Don Arturo. Bayeta, bumalik ka pa talaga. Wala nang yaman si Joseph dahil tinakwil ko siya. Iniisip mo ba na maaawa ko sa anak ko at baka sakaling ipamana ko ang yaman ko sa kanya sa hinaharap? Wala kang mahihita kay Joseph kaya bakit ka pa bumalik? O baka umaasa ka pa rin? Kumuyom ang kamao ni Carla na nakapatong sa mesa. Kung hindi lamang matanda ang kaharap niya at ama pa rin to ni Joseph kahit papano, sinuntok niya na ang mukha nito. Mabuti at napipigil niya pa ang sarili, pero mukhang mapuputol na ang pisi na iyon kapag hindi pa ito tumahimik. Hindi mo kinuha ang inalok kong 1 milyon, kaya akala ko talaga sincere ka. Looks like you're still after my wealth because you get back with my foolish son. Miss, hindi ko ipapamana ang yaman ko kay Joseph kung hindi ko makakatuluyan niya. Nagkiskisa na mga ngipin ni Carla sa inis. Hindi nakapagpigil, nagsalita siya. Kung ganon, anong ginagawa mo rito? Wala ka na palang pakialam kay Joseph. Bakit hinahanap mo pa ako rito? Mr. Bayeta, hindi perang habol ko kay Joseph. Mukhang na-offend ng matanda sa sinabi ni Carla at masamang tingin ang itinapon nito sa kanya. Ibabalik ko si Joseph sa dati niyang buhay kung iiwan mo siya. This time, I'll be the one who will send you away. Yung hindi ka na mahahanap ni Joseph para sundin niya ako. Hindi ka makakabuti kay Joseph. What makes you think I will follow your orders? Sino ka para utusan ako? Kung dati sinusunod kita dahil akala ko yun ang tama, hindi na ngayon. Wala akong pakialam sa perang sinasabi mo dahil kung gusto ko, kaya kong buhayin si Joseph. At isa pa, kahit hindi umasa sa Joseph sa inyo, kaya niyang sarili niya. He's smart and hardworking, that's why he can get by even if he doesn't depend on you or your power. Masyadong mababa ang tingin ninyo sa anak ninyo at tingin ninyo puppet kaya kailangan kayong nagpapagalaw sa buhay niya. Hindi ganyan ang asal ng isang magulang. I believe Joseph already made it clear to you that he doesn't want to be controlled. Namula ang mukha ng matanda sa galit at napatayo ito mula sa kanyang inaupuan. Bastos ka. Ganyan bang babaeng nagustuhan ni Joseph? Walang kwenta, walang pinag-aralan. Iwanan mo si Joseph. Gusto ko na isang babaeng may sinabing mapapangasawa niya at hindi ikaw yon. You are just poor. Nainsulto si Carla sa narinig at bago pa makapag-isip, dinampot niya ang baso ng tubig na nasa table at isinabo niya yon sa matanda na napatigil sa sinasabi nito. Mahirap ako kaya hindi ako nababagay kay Joseph. Sino ka para sabihin yan? Ikaw ang tatanungin ko, Mr. Bayeta. Ikaw ang magkano. Magkano kailangan mo para tigilan mo na si Joseph at hayaan siya sa tabi ko?
Is 1 billion enough for you in exchange for Joseph? Napaawang ang bibig ng lalaki sa narinig.